Hi friends! Minsan ba nafe-feel mo na parang ang liit-liit mo, hindi ka malakas, parang ang hina mo, parang kulang lagi yung abilities mo, and you may think that you are unable to measure up with the expectations of the world. Expectations ng nanay mo, expectations ng boyfriend mo, ng girlfriend mo, ng teachers mo, o ng mga pinagtatrabahuhan ninyo. Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo sa oras na ito ang isang himala na natala sa Ebanghelyo na mababasa natin sa Matthew chapter 14, beginning verse 13. And many of you are familiar with this story. It's called the feeding of the 5,000. At marahil doon sa narrative na ito ay hindi lamang 5,000 na mga tao sapagkat usually ang binibilang lang nila noon ay yung mga lalaki. Natural, nandun din yung kanilang mga asawa, mga babae naroon din, at naroon din yung mga bata. So, more than 5,000 ito na pinakain ng ating Panginoong Hesukristo. And from here, may mga bagay tayong matututunan. Number 1, hindi nakabatay ang ating buhay sa laki ng ating kakayanan, kundi sa laki ng ating Diyos. Alam niyo po ba nang binabanggit sa banal na kasulatan kung sino ang nagdala noong maliliit na tinapay at maliliit na isda? Ang sabi ng banal na kasulatan ay dala-dala ito ng maliit na bata. At plus, kung ikukumpara niyo yung resource na yon doon sa nangangailangan na libu-libong mga tao, mapipil mo din na siguro hindi talaga kasya. Hindi pwede. Paano mapapakain yung sobrang dami ng mga tao? Pero mga minamahal, ganito ito. Ang buhay ay hindi nakabatay lamang sa ating mga abilidad, resources, capacity, kundi nakabatay din sa blessings na inilalahok, isinasama ng ating Panginoong Diyos upang ma-magnify ang ating mga effort, ma-magnify ang ating mga resources. Alam nyo, I would assume, ina-assume ko lang, na doon sa crowd na yun, baka meron ding may dala ng cake, meron silang mga bento boxes, meron silang mas malalaking isda kaysa doon sa dala-dala ng bata. Natural, hindi nila alam kung gaano sila katatagal na sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Very likely, doon sa crowd, merong something better. But the Lord Jesus did not work on them because hindi nila ito ibinigay sa ating Panginoong Jesus. So regardless kung maliit man ang ating talent, maliit lang ang sinasahod natin, maliit man ang ating bahay, maliit pa yung ating mga degrees, maliit pa yung ating mga abilities, kailangan lamang natin yung second point, ipapagamit natin, ibibigay natin kay Jesus. Yan ang sinabi ng ating Panginoong Hesukristo dito sa Matthew 14 verse 18. Nang sabihin nila, meron kaming maliit na bata dito, merong 5 tinapay, 2 isda, maliliit lang din. Sabi niya, bring them here to me. Dalhin ninyo sa akin. Ang ibig sabihin sa second point natin, sa portion na ito ay, ipagamit natin sa Diyos yung ating mga abilidad, kahit ito ay maliliit pa, ipagamit natin sa Diyos yung ating mga resources, kahit ito ay maliliit pa, sapagkat ang nagmamagnify nito ay hindi tayo, kundi ang ating Panginoong Diyos. Alam niyo po, huwag niyo nang hintayin yumaman kayo, saka kayo magpapagamit. Huwag niyo nang hintayin makatapos kayo ng pag-aaral, saka kayo magsaserve. Kasi pag nakatapos na kayo ng pag-aaral, kung talagang ang puso niyo ayaw yung ipagamit sa Diyos, pagtapos niyo mag-aaral, bisi-bisihan naman kayo sa trabaho. Huwag niyo sabihin na, Pastor, pagka nakaipon na kami at marami na kami pera, saka kami magsaserve. Hindi kailangan ng Diyos yung malaking meron ka. Sapagkat ang malaki, hindi tayo. Ang malaki yung Diyos. Ipapagamit natin yung maliit na meron tayo, palalakihin yan ng ating Panginoong Diyos. Napakarami ko na pong nakitang ganyan. Mga taong walang-wala, mga taong kakaunti lang ang meron, pero ma-amaze ka kung paano nag-i-impact ng buhay ng mga tao because they have allowed the Lord to take hold of whatever small things that they have. And lastly po, kailangang matuto tayong magpasalamat kahit kakaunti pa lamang bago ito dumami. Alam niyo po, sabi sa Matthew 14 verse 19, then he commanded the multitudes to sit down on the grass, and he took the 5 loaves and 2 fish,
And looking up to heaven, He gave thanks. Kailan po nagpasalamat si Jesus? Hindi nung dumami na yung isda. Hindi nung basket-basket na talagang bumabaha na ng pagkain. Sabi ng banal na kasulatan, nang hawakan ng Panginoon ng 5 tinapay at 2 isda, kinikilabutan ako. Sabi niya, salamat Panginoon, salamat Ama na nasa langit. Alam niyo po, madalas tayong mga tao, magpapasalamat lang tayo pagka bonggacious, ma-amaze lang tayo, titingala tayo, sasabihin natin, Lord, thank you so much. Pero kahit na kakaunti pa lamang, bago pa dumami, pasalamatan mo ang Diyos kung anong meron ka. Bago ka makagraduate, magpasalamat ka na sa Diyos. Bago ka makahanap ng trabaho, magpasalamat ka na sa Diyos. Bago ka yumaman, magpasalamat ka na sa Diyos. Bago ka magkaroon ng malaking bahay, magpasalamat ka na sa Diyos. Sapagkat ang attitude ng pagpapasalamat ay bahagi ng paggawa ng himala ng Diyos sa ating mga buhay. Pag tayo nagpapasalamat, essentially sinasabi natin sa Diyos, Lord, titiwala ako sa iyo. Lord, alam ko you will break through. Lord, alam ko gagawin mo ang mabuti sa aking buhay. Lord, wala pa yung inaasahan kong malaki, but thank you because you are my God. Sapagkat ang buhay ho natin ay hindi sa laki natin o sa laki ng anong meron na tayo ngayon, kundi sa laki ng Diyos na makakatulong sa atin sa lahat ng panahon. Because even now, we can live God's Word in this world.